PRO-12 MO Tourism Ride inilunsad ng Sarangani PNP. Karagdagang mga street light itatayo sa lungsod ng Coronadal. At CDRRMC ng lungsod ng Tacurong nakatanggap ng rescue ambulance, mga nanalo sa National Disaster Resilience Month Celebration, kinilala. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Soccer Gen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na mga pangunahing balita sa Soccer Gen Headliners ngayong Agosto 23, taong 2023. PRO-12 MO Tourism Ride inilunsad ng Sarangani PNP. Narito ang ulat. Matagumpay na isinagawa ng mga kawani ng Sarangani Police Provincial Office, katuwang ang motorcycle riders mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan SPPO, ang inilunsad na programang PRO-12 MO Tourism Ride nitong linggo, ika-20 ng Agosto kasalukuyang taon. Pinangunahan naman ni Police Colonel Dianri Francisco, officer in charge ng SPPO, ang nasabing aktibidad, kasama ang mga hepe ng lokal na kapulisan sa bawat bayan ng lalawigan. Nagtipon-tipon ang nasa higit 200 ng mga motorcycle riders at force multiplier sa Sarangani Provincial Capitol, na siyang starting point ng isasagawang community ride patungo sa boundary ng lalawigan sa Barangay Batulaki, Bayan ng Blan. Habang nasa higit 200 rin na motorcycle riders ang lumahok sa nasabing aktibidad sa parte naman ng mga bayan ng Maasim, Bayan ng Kiamba at Bayan ng Maito. Ayon kay Francisco, layo ng programa na maipalaganap sa mga motorista ang kahalagahan ng road safety, na kung saan karamihan aniya sa dahilan ng aksidente sa kalsada ay ang kakulangan sa kaalaman patungkol sa ibayong pag-iingat bilang isang motorista. Kabilang din aniya sa layunin ng PRO-12 Ride ang pagpapakita sa publiko, lalo na ang nagmula pa sa iba't ibang panig ng bansa, ang natural at nakakapanghang kagandahan ng lalawigan ng Sarangani. Kasabay ng naturang community ride ay namahagi rin ang daan-daang pares ng tsinelas, food packs at bigas at ang kapulisan sa Barangay Small Margus, Bayan ng Blan at Barangay Pag-asa, Bayan ng Alabel. Kaugnay nito, nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat si Francisco sa mainit na pagtanggap ng mga naninirahan sa nabanggit na mga lugar at asahan umanong magpapatuloy at madaragdagan pa ang mga proyekto at programa ng SPPO, partikular na sa pag-aabot ng tulong sa mga Sarangani. Nabatid na dumalo rin sa nabanggit na aktibidad si Deputy Regional Director for Operations, Police Colonel Rogelio Raimundo, na siya namang kumatawan para kay Police Regional Office 12 Director Police Brigadier General Himili L. Macaraeg. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soccer Gen Headliners. Karagdagang mga street light itatayo sa lungsod ng Coronadal. Narito ang ulat. Target ngayon na matapos ang pagkakabit ng mga street lights sa nangungunang mga daan sa sentro bahagi ng lungsod ng Coronadal. Ito ang inihayag ni City Mayor Eliordo Ojena, kung saan nagaan ang lungsod ng 54 million pesos para sa pagkakabit ng 314 lahat ng mga solar-powered street lights mula sa boundary ng Barangay Palyan sa bayan ng Tupi at ng Barangay Saravia ng lungsod ng Coronadal
hanggang sa mga barangay ng Morales at Paraiso. Napag-alaman na may ilang mga streetlights na ang naikabit at napapakinabangan na ng lahat. Layunin nito upang maging maliwanag ang buong sentro ng lungsod at bahagi na rin sa 10-point development agenda ng OHENA Administration. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, CDRRMC ng lungsod ng Tacurong nakatanggap ng rescue ambulance, mga nanalo sa National Disaster Resilience Month Celebration. Kinilala, may ulat ang ating kaibigang Pericles Apicus Tinyanin. Sa regular flag raising ceremony ng lungsod na pinangunahan ng City Mayor's Office noong araw ng Lunes, ika-21 ng Agosto taong kasalukuyan na dinaluhan ni Tacloban City Mayor Joseph George Zalichincito MDDPA kasama ang mga pinuno ng lungsod, PNP at mga manggagawa ng lungsod. Ang aktibidad ay naging isang paraan para sa pagdiriwang ng ika-2 linggo ng buwan ng wika. Ang City Disaster Risk Reduction Management Center o CDRRMC ay nagkaroon ng pagkakataon upang kilalanin ang mga nanalo sa Information, Education and Communication Campaign Materials Layout Contest at Video Contest na ginanap noong National Disaster Resilience Month Celebration noong buwan ng Hulyo. Ngayong taon, narito ang matalaan ng mga nanalo. Information, Education and Communication Campaign Materials Layout Contest. First place si Darwin Barniebo. Second place, Apple Grace Noro. At third place naman si Amo Regine Camid. Sa CDRRMO Video Contest, first place ang Team Alpha. Second place ang Team Charlie. Third place ang Team Bravo. At fourth place ang Team Delta. Ang naging sentro sa aktibidad ang pagkakaroon ng bagong rescue ambulance ng CDRRMC na nagkakahalagan ng 2.5 million pesos. Malugod naman itong in-expect ni Mayor Dichoncito kasama ang mga kasapi ng sangguniang panlungsod na sina Honorable Valim Tabusaris Bernardo, Honorable Nestor D. Casador at Honorable Harb B.P. Legas. Ang naturang bagong rescue ambulance ay may mga mahusay na kagamitan na mahahalagang tampok tulad ng switcher with side rails, ambu bag with resuscitator, surgical bag, fire extinguisher with holder, 4 bottle holders, stainless, portable medical oxygen tank with 15 LBD capacity, regular and dehumidifilier oxygen tanks, fabricated medical cabinet with supplies, BP apparatus with a standard stethoscope, cortin syringe and speaker at marami pang iba. Bilang karagdagan, ang rescue ambulance na ito ay isang makabuluhan sa pagtugon ng serbisyo ng City Disaster Risk Reduction Management. Ito ay isang patunay na dedikasyon para sa masigurado ang sa tamang oras at epektibong pagtugon sa paunang tulong sa mga naninirahan sa lungsod sa panahon ng pangangailangan. Ako ang inyong kaibigang Pericles Apicus Tinyanin para sa Soxurgen Headliners. Mga kaibigan, narito po tayo ngayon sa Barangay San Antonio, dito sa lungsod ng Tacurong para sa kanilang ika-62 Foundation Anniversary at ika-5 Patutim Festival. Tayo po ay nagpapasalamat kay Punong Barangay Joan Landi, kasama ang kanyang mga Barangay Council at syempre din sa kanilang SK Chairperson Gino Arbogda. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.